Mahal, tama na. Nasasaktan si Joyce. Hindi mo siya pwede saktan dahil buntis siya. Ako may kasalanan sa lahat ng to. Ako na lang ang sisihin at saktan mo. Wow! Ikaw na. Nakaka-touch naman. Napaka-protective mo, James. Magsama kayo. At itong tatandaan nyo, pagbabayaran yung kataksilan nyo sa akin. Ang tagal nyo na pala akong ginagago. Pinagmukha nyo akong tanga sa loob ng sarili kong pamamahay. Ikaw, Joyce, masaya ka ba? Ha? Sinira mo ang pamilya ko? Ano? Ito bang gusto mo? Ito bang kapalit ng lahat ng pagmamalasakit ko sa'yo? Masarap ba ang asawa ko? Ha? Malaking pagkakamali na nagmahal ako ng isang babaeng katulad mo. Siguro hindi ka lang talaga makontento at hindi ka mapagkakatiwalaan. O baka makati ka lang talaga. Hindi mo ba alam kung ano nawala sa akin dahil pinanindigan kita? Dahil lang sa lintik na pagmamahal ko sa'yo? Taon 2011, Quezon. Bandang alas 9 ng gabi, katatapos lamang maghapunan ni Joyce at iniligpit niya na ang kanyang pinagkainan. Nasaan na kaya si tatay? Ay, pauwi na kaya siya? Ang lakas-lakas na ng ulan. Sana naman hindi siya lasing at hindi rin mainit ang ulo niya. Kailangan ko pa namang humingi ng pera para sa mga project sa school. Sunod-sunod na naman ang bayarin eh. Ay. Nung mga oras na yun, napatakbo siya sa may pinto nang marinig ang boses ng kanyang ama na si Mang Marcel. Buksan mo itong pinto! Lintik, napakabagal mo talaga eh! Tay, pasensya na po. Masyado po kasing malakas ang ulan kaya hindi ko kayo agad narinig. Ikaw mo ako lang sa may tatawaya. Bilisan mo! Opo, sandali lang po, tay. Nanginginig pa ang kamay ng dalaga na iniabot sa kanyang ama ang ipinakuha nito. Sige po, magbihis na po muna kayo. Maghahain lang po muna ako ng pagkain at ipagtitimpla ko po kayo ng kape para mainitan ang sikmura nyo. Sino na sabi na gusto ko kumain at mag-kape, ha? Lumapit ka dito. Po? Ang sabi ko lumapit ka dito, bingi ka ba? Gusto mo naman ba masaktan, ha? Yan. Kapag sinabi ko lumapit ka, lumapit ka. Alam mo naman na ayaw ko'y matigas ang ulo at sumusuway sa gusto ko eh, ha? Ay, wag po. Parang awa nyo na. Huwag niyo pang gawin sa akin to. Subukan mo ng pumalag. Talagang hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. Tandaan mo, kailangan mong tumbasan lahat ng sakripisyo ko para sa pag-aaral mo. At saka huwag ka nang tumulad sa ate mong ingrata. Wala siya ibang inisip kundi sarili niya. Kaya ikaw na magiging kabayaran sa lahat ng sakripisyo ko. Ako lang ang pwede makinabang sa'yo. Kaya huwag ka nang sumusepa ang ate mo at sa nanay mo na basta lamang ako iniwan, ha? Tay, wag. Huwag niyong gagawin sa akin to, tay. Tulong. Walang kahit sino makakarinig sa'yo at wala ni isang tutulong sa'yo. Huwag na huwag ka rin magtatangka magsumbong sa kahit na sino man kung ayaw mong putulin ko yung dila mo. Naintindihan mo? Napakabango mo at napakaganda mo talaga. Wala nang nagawa pa si Joyce para ipagtanggol ang kanyang sarili sa kalupitan ng kanyang ama na tila ba wala na sa sarili nung mga oras na yon. Ang gabing yon ang naging simula ng mas matinding bangungot sa kanyang buhay. Paulit-ulit siyang pinagsamantalahan ng walang kalaban-laban hanggang sa naging normal na lamang sa kanya ang bagay na yon. Umaakto na lamang siya na walang nararamdamang sakit at pandidiri sa kahalayan ng kanyang sariling ama. Kasalanan mo lahat to, ate. Kung hindi mo lang ako iniwan katulad ng ipinangako mo, hindi sana mangyayari lahat ng to. Sabi mo, babalikan mo ako. Pero ano ginawa mo? Mula nung umalis ka, inisip mo man lang ba kung ano magiging kalagayan ko? Masyado kang makasarili, ate. Dumating sa punto na hindi na siya pinag-aral pa ng kanyang ama sa takot na maaari rin siyang layasan nito katulad ng ginawa ni Sandra.
Ikinakandado ng ama ang dalaga sa loob ng bahay sa tuwing aalis siya upang masiguro na hindi makakatakas si Joyce. Isang araw, dumalaw si Sandra sa dati nilang bahay. Doon niya nalaman na mula sa sentro ay lumipat na ang kanyang ama at kapatid sa may liblib na bahagi ng kanilang barangay. Nakaw, binili niya yung bahay ng pamangkin ko. Lumipat na kasi sa Maynila. Mahigit 1 taon na rin sila doon ng kapatid mo. Ay, siya nga pala. Kumusta ka na? Mukhang maayos na ang buhay mo ngayon, ha? Sino itong poging kasama mo, ha? Asawa mo? Opo, Manong. Asawa ko po. May isa na rin po kaming anak. Hindi lang po namin isinama at mahirap bumiyahe na may dalang bata. Mabuti naman at nakahanap ka na ng pogi at matinong asawa. Kung hindi ka umalis, baka tambay lang dyan sa tabi-tabi ang napangasawa mo. Alam niyo naman ho kung anong klaseng pamilya ang kinalakihan ko. Ay, kaya pinangako ko sa sarili ko na maghahanap ako ng mabuting asawa katulad nitong si James. Paano ho? Lalakad na ho kami para makita ko ng kapatid ko. Sige, mag-iingat kayo, ha? Bale, sakay kayo ng tricycle at lalakad ng siguro ay nasa 30 minuto yun. Magtanong-tanong na lamang kayo pagkababa nyo ng tricycle. Salamat ho, Manong. Eto ho, pangkape nyo. Aba, ay tingnan mo nga naman. Salamat sa biyaya, ha? Sige na, lumakad na kayo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Inabot din ng mahigit 1 oras bago sila nakarating sa kanilang pupuntahan. Bandang 10:00 na rin yon ng umaga. Mahal, sigurado ka bang ito talaga yon? Nakakandado eh. Mukhang wala namang tao sa loob. Maghintay-hintay lang tayo. Linggo ngayon kaya posibleng nagsimba lang ang kapatid ko o kung saan lang sila pumunta ni tatay. Maayos pa naman pala tong bahay na nabili nila. Pero bakit kaya naisipan nilang tumira dito? Kung nag-aaral ang kapatid ko, di napakalayo patuloy ng binibiyahe niya. Ay, baka katulad ko nun, pinatigil na rin siya. Paano pala kapag nagkita kayo ng tatay mo? Hindi ba siya magagalit? Sigurado naman akong hindi tayo madadatnan nun. Madalas, 5:00 pa lang umaalis na yon para magtrabaho. Tapos uuwi yun, gabi na. Minsan nga madaling araw pa eh. Ngawa pa naman yun ng ngawa kapag lasing. Lahat ng kasalanan ni nanay, isinusumbat niya sa akin. Nung mga sandaling yun, nasa silid lamang si Joyce. Nagbabasa siya ng kanyang mga aklat. Napatayo siya nang marinig ang boses mula sa labas ng kanilang bahay. Sino yan? May tao ba dyan? Joyce? Ang ate Sandra mo to. Bakit nakakandado tong pinto? Ate, ilabas niyo ako dito. Tulungan mo ako, ate. Agad naman sinira ni James ang pinto gamit ang isang malaking bato hanggang sa tuluyan ng mabuksan yon. Mahigpit na nagyakapan ang magkapatid at napahagulhol sa iyak si Joyce na bakas ang kaba at takot. Samantala, awang-awa naman si Sandra sa kalagayan ng kanyang kapatid. Diyos ko, bakit ang dami mong pasa? Sinasaktan ka ba niya? Oo, ate. Pero kasalanan ko naman dahil nilalabanan ko siya. Huwag niyo na lang pansinin itong mga pasa ko. Mawawala din naman to. Sorry. Sana hindi na lang kita iniwan noon. Patawarin mo ako kung ngayon lamang ako nakabalik. Ha? Ate, ang mahalaga sa ngayon ay nandito ka na. Umalis na tayo bago pa umuwi si tatay. Minsan kasi umuwi silang tanghali para magdala ng pagkain eh. Hindi na tayo pwedeng abutan. Alam mo naman kung paano magalit yun. Oo, aalis na tayo. At hindi ka na niya masasaktan. Nandito na ako, ha? Salamat, ate. Akala ko habang buhay na lang akong nakakulong dito eh. Tara na, mamaya nyo na lang tuloy ang pag-uusap nyo. Joyce, ang Kuya James mo nga pala. Asawa ko. Matipid na ngumiti lamang si Joyce habang nakatitig sa asawa ng kanyang kapatid. Huwag ka mag-alala, Joyce. Ligtas ka sa bahay namin. Magkakasama na ulit kayo ng ate Sandra mo. Salamat, Kuya. Masaya ako na nakapangasawa ang ate ko ng gwapo at may mabuting puso na katulad mo. O siya, kumuha ka na ng ilang gamit mo at aalis na tayo. Tumulong na rin ang mag-asawa sa pag-iempake
at tuluyan na nilang nilisan ang lugar na yon. Nang makarating sa may kalsada kung saan nag-abang sila ng sasakyan patungo sa bayan, natanawan naman sila ni Mang Marcel na noon ay kabababa lamang ng tricycle. Sandra! Saan mo dadalhin si Joyce? Hindi ako makakapayag na ilayo mo siya sa akin! Sakay na, bilis. Patawarin ako ng Diyos kung kailangan namin gawin sa iyo to. Pero sobrang ng kalupitan niyo. Hindi ko nahayaan pa na masaktan mo ang kapatid ko. Mabilis na pinaharurot ng driver ang tricycle. Sinubukang tumakbo ni Mang Marcel, hawak ang kanyang itak, ngunit bigla na lamang nanikip ang kanyang dibdib. Hindi ako makahinga! Hindi pa ako pwedeng mamatay! Hindi na nasaksihan pa na magkapatid ang pangyayaring yon. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay sa baryo ay naipalibing pa rin nila ang bangkay ng lalaki. Marami ang naawa sa naging kalagayan nito, lalo na't lingid sa kanilang kaalaman ang totoo niyang kulay na naging dahilan para siya ay talikuran ng kanyang mga anak. Makalipas ang isang linggo, naging magaan na ang pakiramdam ni Joyce. Wala na ang takot na anumang oras ay may mananakit sa kanya o di kaya naman ay pipilitin siyang gawin ang mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Sa kabila ng lahat, pinili niyang ilihim sa kanyang ate Sandra ang tungkol sa mga kahalayang ginawa sa kanya ng kanilang ama. Nakatulala ka na naman dyan. Ay, ano bang iniisip mo? Nagsisisi ka ba na sumama ka sa akin? Hindi ate. Ang totoo, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako. Salamat sa inyo ni Kuya, ha? Ang mga pasa mo, masakit pa ba? Gusto mo bang magpatingin tayo sa doktor? Alam mo, hindi ko lubos akalain na magagawa ka niyang saktan. Dati kasi, oo, stricto siya. Wala akong kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto ko, pero hindi niya naman ako binubugbog ng ganyan. Sa ating dalawa, higit na mas paborito ka niya, kaya nga kahit mas matigas ang ulo mo kaysa sa akin, hindi ka niya pinapalo. Samantalang ako, kulang na lang maputol ang sinturon at pamitpit niyang kawayan sa katawan ko. Marami pa siyang bagay na hindi ko rin lubos akalaing magagawa niya, ate. Ano yun? Pwede mo bang sabihin sa akin? Huwag na lamang, ate. Ang importante ngayon, malayo na ako sa kanya. Gusto ko na lamang kalimutan ang mga nangyari at ipagpatuloy ang buhay ko. Pwede ko bang ituloy ang pag-aaral ko, ate? Oo naman. Akong bahala sa'yo. Basta pagkatapos ng klase, ipapakisuyo ko na lang sa iyong pamangkin mo, ha? Malilipat kasi yung trabaho ko sa Maynila kaya posibleng 2 o 3 beses lang ako makakauwi sa isang buwan. Bale, si Ate Carla ang nag-aalaga sa araw kay baby. Sa gabi, dito naman siya sa aming mag-asawa. Kapag wala ako, ikaw nang bahala. Alalayan mo na lang si kuya mo, lalo na kapag pagod din siya sa trabaho, ha? Kung busy ka naman sa pag-aaral, sabihin mo na lang kay Ate Carla. Walang problema yun, ate. Siguradong mag-enjoy naman ako mag-alaga kay Baby JR. Tsaka, maliit na bagay na rin yun bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin. Joyce, kapatid kita. Responsibilidad kita. At nagsisisi ako na hindi agad kita nabalikan. Pero huwag ka mag-alala, ha. Babawi ako sa'yo. Mahal na mahal ka ni ate at tutulungan kitang maabot mo ang lahat ng mga pangarap mo. Hindi ko nahahayaan pang magkahiwalay tayo ulit. Masyado naman yatang seryoso yung pinag-uusapan nyo dyan, ha. Magmerenda muna tayo. Bumili ako ng bibingka. Paborito to ng ate mo. Wow, mukhang masarap. Ang bango. Oo, halika. Tikman mo. Siguradong magugustuhan mo yan. Habang nagmimerienda, nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang tatlo. Natuwa naman si James na makitang masaya ang kanyang asawa dahil sa kapatid nitong si Joyce. Alam mo, Joyce, mula nung maging kami ng ate mo, walang araw na hindi kanya naaalala. Kaya masaya ako na magkasama na kayo ulit. Huwag ka mag-alala at huwag ka mahihiya sa akin, ha. Makakaasa ka na, susuportahan ka namin, lalong-lalo na sa pag-aaral mo. Salamat po, kuya. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ang pagtulong niyo sa akin. Huwag mo nang isipin yan. Parte ka ng pamilya, Joyce. Tama.
Kaya bilang pamilya, tayo-tayo lang din ang magtutulungan. Lagi mong tatandaan yan. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ng nadestino sa Maynila si Sandra. Hindi yun ang unang pagkakataon na magkakahiwalay silang mag-asawa. Sanay na rin si James sa estado ng trabaho ng asawa bilang isang social worker. Mahal, ikaw nang bahala sa kapatid ko at sa anak natin, ha? Lagi naman akong tatawag. Kapag may pagkakataon, uuwi din ako. Nasabi ko naman na kay Ate Carla at kay Joyce kung ano ang sistema kapag wala ako. Huwag ka mag-alala, mahal. Alas 3 naman ng hapon ay uwian na. Isa pa, wala naman akong pasok sa weekend kaya hindi ko mapapabayaan ng anak natin. May katuwang din naman ako dito sa bahay ngayon nandito na si Joyce. Mayroon akong tagaluto dahil alam mo naman, prito lang ang alam kong lutuin. O siya, wala kang poproblemahin dahil marunong at masarap magluto si Joyce. Kanino pa ba naman magmamana yan kundi sa akin, di ba? Mag-iingat ka sa trabaho mo, ate, ha? Tsaka, salamat pala sa binigay niyo sa aking cellphone. Lagi kitang iti-text at tatawagan para kumustahin. Oo, isumbong mo sa akin kapag hindi umuwi sa tamang oras ang kuya mo. O di kaya ay, alam mo na. Mahal naman, baka isipin ng kapatid mo babaero ko. Bah, nagbago na ako ah. Alam mo namang takot na akong gumawa ng kalokohan. Isa pa, wala na akong ibang iniisip ngayon kundi ikaw at ang anak na lang natin. Hindi na kita paiiyakin at hindi na rin kita bibigyan ng sakit ng ulo. Ito naman, nagbibiro lang naman ako eh. Malaki ang tiwala ko sa'yo. At alam ko na hinding-hindi mo na ako lolokohin pa. Dahil kapag nangyari yon, sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi na kita mapapatawad. Joyce, kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin ha? O di kaya kay kuya mo, ha? Mag-iingat ka rin sa biyahe papuntang school. Isang tricycle lang naman oh, pwede ring sumabay ka na sa kuya mo sa umaga. Malapit lang naman yung school mo kung saan siya nagtuturo. Opo ate, babay ka na sa mami mo, baby JR. Bye-bye, mami. Bye, baby. Mag-work lang si mami, ha? Sobrang mamimiss kita. Tita, alagaan mo na mabuti yan. Ate Carla, kayo na pong bahala kay baby kapag wala si James at ang kapatid ko. Ay, huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan ang anak mo. Ako na rin ang bahala magbantay dito sa bahay niyo at sa kapatid mo, ha? Mahirap na. Anong ibig niyong sabihin, ate? Ay, wala. Nagbibiro lamang ako. Mag-iingat ka sa biyahe. Inihatid ni James ang kanyang asawa sa terminal. Agad naman na yung nakasakay ng bus. Masaya pa yung kumakaway habang umaandar na ang kanyang sinasakyan. Kampante ang isip at puso niya na aalis dahil natitiyak niya na nasa mabuting kalagayan ang kanyang pamilya. Makalipas ang 2 buwan, agad namang nakapag-adjust si Joyce sa bago niyang school bilang transferee student. Nasa 2 taon na siya sa kolehiyo sa kursong HRM. Naging palagay na rin ang loob niya kay James, lalo na't maayos ang pakikitungo nito sa kanya. Masipag din ang dalaga sa mga gawaing bahay na labis namang ikinatuwa ng mag-asawa. Isang araw, napatawag si Sandra para mangumusta. Hindi kasi siya makakauwi sa loob ng 1 buwan dahil sa dami ng mga dapat niyang asikasuhin. Ay, akala ko pa naman makakauwi ka. Miss na miss ka na namin ni Baby JR eh. Mag-iingat ka dyan. Huwag kang magpapakalunod sa trabaho. Baka nagpupuyat ka na naman masyado dahil sa paperworks mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman pinababayaan ang sarili ko dito eh. Kumusta na nga pala si Joyce? Wala naman akong masabi dun sa kapatid mo. Napakasipag mag-aral, pati na rin sa mga gawaing bahay. Masyado rin siyang maalaga sa bata. Alam mo, hindi may pagkakaila na magkapatid nga kayo. Nasaan siya? Pwede ko ba siyang makausap? Ayun, nasa balkonahe, nagsasampay ng mga nilabhan niya. Sabi ko sa iyo eh, maaasahan at marunong sa bahay ang kapatid mo. Teka lang ha. Joyce, ang ate mo, gusto ko raw kausapin. Habang nakatungtong sa isang bangko, ay iniabot naman ni James ang cellphone sa dalaga. Habang magkausap ang dalawa at patuloy na inaayos ang kanyang sinampay, hindi naman maiwasang mapatingin si James sa mahaba at maputing bias ni Joyce.
Napalunuklaway na lamang ang lalaki at ibinaling sa labas ang kanyang paningin. Matapos mag-usap ang magkapatid, agad namang iniabot ni Joyce ang cellphone kay James. Magpahinga ka na pagkatapos mo dyan, ha? Kukunin ko lang si JR kay Ate Carla. Bibili na lang ako ng ulam natin para hindi ka na magluto. Kaya ko pa naman magluto, kuya. Konti lang naman tong nilabhan ko eh. Tsaka wala namang pasok bukas. Grabe. Di ka ba napapagod? Baka mamaya magkasakit ka na niyan. Unahin mo yung mga gagawin mo sa school kesa sa mga gawain sa bahay. Sanay naman na po ako sa pagtatrabaho ng mga gawaing bahay at sinisiguro ko naman po na hindi ko mapapabayaan ang pag-aaral ko. Samantalahin na natin habang hindi pa ako masyadong busy. Kayo nga rin kuya eh, ang sipag-sipag nyo rin. Mula sa maghapong pagtuturo tapos pag uwi nyo, ang dami nyo pa rin ginagawa. Nag-aalaga pa kayo kay Baby JR. Wala eh. Kailangan eh. Hindi naman pwedeng iasa ko na lang lahat sa'yo. Nakakaya naman sa'yo. Ako nga pong dapat mahiya eh. Kulang na kulang pa itong ginagawa ko sa laki ng tulong nyo sa akin ni ate. Ano ka ba? Pamilya tayo. Hindi ka katulong. Kaya wag mo masyadong pinipressure ang sarili mo. Paminsan-minsan, kailangan mo rin na-enjoy ang buhay mo. Makipagkaibigan ka. Lumabas ka kasama sila o di kaya naman ay isama mo sila dito para may nakakausap ka namang ibang tao. Ang bait mo naman talaga kuya. Ang swerte-swerte ni ate sa'yo. Teka, bakit kaya hindi na lang tayo mag-enjoy mamaya? Umiinom ka ba? Nasubukan ko naman. Meron kasing tasting sa isang subject namin pero yung talagang uminom at magpakalasing, hindi ko pa yun naranasan. Ah, talaga? Sakto. Mas masarap na magpakalasing tayo mamaya. Maaga naman natutulog si Baby JR eh. Sige ba, game ako dyan. Basta kapag nalasing ako, hindi nyo ako pagtatawanan na. Huwag ka mag-alala. Behave ako kapag lasing. Kapag may tama na, idinadaan ko na lang sa tulog. Matapos ang usapang yun, agad nang naligo si Joyce at pagkatapos ay naghanda ng hapunan. Sabay pa silang kumain habang nanunood ng TV at sinusubuan naman ng dalaga ang kanyang 2 taon pa lamang na pamangkin. Nagising pa rin nung mga oras na yon. Pagkatapos kumain, agad niyang nilinisan at dinamitan ng pantulog ang bata. Kinarga niya yon at isinayaw-sayaw hanggang sa makatulog at inihiga sa kama sa silid ng kanyang ate Sandra at Kuya James. Excited na siyang pumunta sa sala kung saan naghihintay sa kanya ang asawa ng kanyang kapatid. Aba, ayos ah. Napatulog mo agad si Colette. Oo nga kuya, siguro napagod rin sa sobrang kakulitan maghapon. Teka, paupo ka muna. Kukunin ko lang yung alak na bigay sa akin ng tropa ko. Anong pulutan natin? Chichirya na lang siguro. Baka masobrahan na tayo sa karne eh. Pagbalik ng lalaki ay daladala na noon ang alak at pulutan. Tumayo naman si Joyce at sinundan yon ng tingin ni James. Naalala niya si Sandra. Ganun na ganun din kasi ang hulma ng katawan noon nung bagong kasal pa lamang sila. Ay, ano ba nangyayari sa akin? Bakit parang ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya at masaya-masaya ako kapag kausap ko siya? Siguro, namimiss ko lang si Sandra. Sana naman umuwi na siya kahit isang araw man lang. Joyce, nasan ka na? Marami-rami to, baka abutin tayo ng madaling araw. Heto na kuya. Ayan, kumuha lang ako ng ice cube para masarap inumin. Sa tingin ko, mas masarap kasi kapag sobrang lamig eh. Tama ka dyan. Sige, simulan na natin to. Kung nandito lang sana si ate, mas masaya sana, no? Hindi mo ba siya namimiss? Siyempre, sobrang miss ko na siya. Mahirap kapag magkalayo ang mag-asawa. Kaya lang, tulad namin, kailangan. Pero kahit nandito yon, hindi mo yun mapapatikim ng alak. Talaga? Hindi pala umiinom si ate? Oo, ayaw na ayaw niya rin ang amoy ng alak. Kapag umuwi nga ako ng lasing, sa sala niya ako pinapatulog eh. Ngayon ko lang nalaman na maselan pala si ate. Oo, kaya buti na lang talaga, bihirang-bihira lang akong makudyukan ng mga katrabaho ko at kaibigan ko sa inuman.
Kaya bilang na bilang sa kamay ko kung ilang beses pa lang ako natulog dito sa loob ng 1 taon. Ang swerte niyo talaga sa isa't isa ni ate, no? At saka, naiintindihan ko kung bakit ayaw na ayaw niya sa amoy ng alak at sa lalaking lasenggo. Kotang-kota na kasi siya kay tatay. Oo, nakwento niya nga. Kaya ikaw, kapag nag-asawa ka na rin, mamili ka. Huwag yung katulad uminom ni Tatay Marcel. Maiba tayo. Nagka-boyfriend ka na ba? Nagulat naman ako sa tanong mo. Oo, dati pa yon. Naghiwalay din kami agad kasi nahuli kami ni tatay na magkasama. Sa takot niya kay tatay, ayun, nakipaghiwalay na lang siya sa akin. Tapos 1 linggo lang ang makalipas, may kapalit na agad ako. Buti na lang mas maganda ako doon. Alam mo, mas madaldal ka kaysa sa ate mo. Mas nakakaaliw kang kausap. Huwag kang mag-alala, mas marami kang makikilala dito na mas gwapo at matitinong lalaki. Parang ako lang. Oo na lang, kuya. Sa totoo lang, sa ngayon, hindi ko pa gaanong iniisip yan. Kung sakali man, sana nga swertehin din ako dahil ayaw ko ng lalaki na sakit lang sa ulo. At hanggang maaari sana, matapos ko muna ang pag-aaral ko para walang sagabal. Gusto ko maging sulit ang pagpapaaral niyo sa akin. Cheers, kuya! Cheers! Nagpatuloy ang masayang kwentuhan ng dalawa hanggang sa tuluyan ng malasing si Joyce at bahagya na rin na may tama si James. Ang tibay natin ha. Akalain mo naubos natin yon? Ano, kaya mo pa ba tumayo? Gusto mo ba alalayan kita papunta sa kwarto mo? Huwag na, kuya. Kaya ko naman eh. Salamat ah. Nalasing ako sa kwento mo. Oh, baka naman dinaya mo ako, ha? Uy, hindi kita dinaya ha. Sadyang mas malakas ka lang uminom kesa sa akin. Oops, sabi ko na eh, hindi mo na kaya eh. Halika na, alalayan na kita at baka matumba ka pa dyan. Nayayari pa ako sa ate mo. Inakbayan at hinawakan ni James sa tagiliran si Joyce upang masiguro na hindi yun matutumba. Dahan-dahan niya yung inalalayang humiga at hindi sinasadya na siya ay natangay at nadaganan niya ang babae. Muntikan niya ng mahagkan yun. Lalo pang nag-init ang pakiramdam ni James nang hawakan ni Joyce ang kanyang muka. Sorry. Sabi ko naman kasi sa'yo, kaya ko naman eh. Ang gwapo-gwapo mo pala talaga, kuya. Naiintindihan ko na kung bakit mahal na mahal ka ni ate. Sige na, puntahan mo si Baby JR. Baka kasi kung ano pang magawa ko sa'yo, kasala pa ako. Kung magkaasalaman tayo sa ganito, sa tingin ko, pareho naman natin kailangan. At pareho tayo magiging masaya. Mapupusok na halik na nauwi sa hindi inaasahang pangyayari. Sa kalagitnaan ng mainit na tagpo, biglang naitulak ni Joyce si James nang maalala niya ang kahalayan ng kanyang ama. Ngunit nanatiling mapusok ang lalaki at tuluyan ng natangay ang dalaga. Kinaumagahan, ramdam na ramdam ni Joyce ang mabigat na paa at braso na nakapatong sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napalunuklaway na lamang nang maramdaman niyang wala siyang saplot. Gayon din si James na noon ay tulog na tulog pa. Shucks! Ano nangyari? Kuya, gising! Ano ba? Ang sakit ang ulo ko eh. Bumangon ka ng pabihis. Baka mamaya pumunta si Ate Carla at makita pa tayo. Joyce? Ano nangyari? Ay, hindi na mahalaga kung ano nangyari. Huwag na lang natin isipin at basta, huwag na lang natin bigyan ng mali siya dahil pareho naman tayong lasing at hindi natin ginusto yon. Sige na. Sorry Joyce, hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko dapat hinayaang umabot tayo sa ganung sitwasyon. Kuya, please, magbihis ka na at lumabas ka na. Pumunta ka na sa kwarto niyo. Nagmamadali namang nagbihis si James at bahagyang tumalikod si Joyce habang hawak ang kanyang ulo. Ang tanga-tanga ko. Ate, sorry. Hindi mo pwedeng malaman to. At lalong hindi na pwedeng maulit pa to. Hindi na. Ay, ano gagawin ko? Paano ko magpapanggap na wala nangyari? Sa bagay, wala naman talaga yun. Bakit kasi nagpapagod
Lasing ka pa eh. Pwede mo talagang babae ka. Buong araw, halos hindi sila nag-iimikan at nag-iiwasan ng tingin dahil sa nangyari nung gabing yun. Nang pumunta ang pinsan ni James na si Carla, napansin din niya na tila nagkakailangan ang dalawa. Okay lang ba kayo? Bakit parang ang tatahimik nyo? Parang dati naman hindi kayo maubusan ng pinagkukwentuhan. Medyo masakit lang ang ulo ko, ate. Sige po, mamamalansya na lang muna ako. Ay, sige. Dadalhin ko na muna sa bahay to, ha? Doon ko na lang papaliguan. Salamat ate, magle-lesson plan din muna ako para sa lessons ko this week. Habang namamalansya ang dalaga ay muling sumagi sa kanyang isip ang nangyari sa kanila ng kanyang bayaw. Kasalanan niya. Siya naman kasi ang unang humalik sa akin eh. Pero di ba dapat tinulak ko siya o hindi ko hinayaan pa na... Ay, pwede ba, Sel? Please lang, kalimutan mo na yon. Kung siya nga parang wala lang eh. Di ba dapat ganun ka din? Katulad ng dati. Baka mamaya sabihin niya, affected ako sa nangyari sa amin. Kapag umuwi si ate, makakahalata siya if mapapansin niyang nagkakailangan kami. Baka mamaya biglang magtanong pa yun at madulas ang dila ako. Basta, mula ngayon, kailangan mas kalmado na ako. At kahit kailan, hindi na ako iinom. Bakit ba naman kasi? Hindi kaya sinadya niyang lasingin ako at... Oh my God! Kaya gusto niya talaga ako. Hindi pwede. Erase. Mamalansya ka na nga lang. Utang na loob, self. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Kinaumagahan sa school, matapos ang una nilang subject ay kasama niya ang isa sa mga irregular students na si Ethan. Yun ang nag-iisa at palagi niyang nakakasama kapag vacant hours. Alam mo, parang lutang ka today. Kanina pa ako nagkukwento eh. Tango ka lang ng tango. Kapag dumugtong ka naman, parang ang layo naman sa topic. Adik ka ba? Hindi ba parang may problema lang? Ano naman ang pinoproblema mo? Sabi mo, suportado ka ng ate at kuya mo. Kumpara sa akin na 3 oras lang ang tulog dahil kailangan kong pagsabay ng pag-aaral at trabaho. Di ko nga alam kung may dugo pa ako eh. Eh, ginusto mo naman yan eh. Bakit kasi hindi ka nalang bumalik sa parents mo? Sabi mo mayaman naman kayo. Bakit ka nagpapakahirap? Kapag umuwi ako doon, lahat na naman ang gusto nilang masusunod. Gusto nga nila magpulis ako eh. Eh ayaw ko naman nun. Hindi naman yun ang gusto ko eh. Palibasa yung dalawang kuya, pulis, kaya gusto nila ako din. Ang complicated naman talaga ng mundo, no? Kahit saan ka pumunta, may puproblemahin ka. Akalain mo yun? Okay kayo sa pera, pero hindi ka naman okay sa parents mo. Ako rin naman dati sa tatay ko. Dahil sa kanya, pakiramdam ko, ilang taon akong nabuhay sa impyerno. Ngayon naman, maayos na sana ang lahat. Gumawa naman ako ng sarili kong problema. Oh, ano ba kasing ginawa mo? Mapagkakatiwalaan ka ba? Oo naman, hindi naman ako chismoso, no? Sige na, ano ba kasi yon? Nga, nakakahiya eh. Sigurado i-judge mo lang ako. Hindi nga. Sa itsura kong to, mukha ba akong hindi mapagkakatiwalaan? Ay, oo na, sasabihin ko na. Pasensya na, ha? Wala kasi ako mapagsabihan eh. Nangyari sa amin ni Kuya. Ano? Yung kuya mo, sa inyo, asawa ng kapatid mo? Ano ka ba naman? Asawa ng kapatid mo tapos pinatulan mo? Teka nga, akala ko ba hindi mo ako husgan? Ang ingay mo, ano tawag dyan, ha? Ay, nasaan kami pareho? Nawala sa sarili, natangay, at ayun, tiyuk-tsak. Chinese ka dyan. Ako, malaking problema nga yan. Siguraduhin mo lang na hindi mauuwi sa kung ano yan dahil kapag nagkataon, malaking gulo yan. Alam ko, at ayaw ko mangyari yun. Ako si ate, magkapatid kami at kahit masama ang loob ko sa kanya noon, kinalimutan ko na yan dahil pinalikan niya pa rin ako. Siya pa rin na nagligtas sa akin sa kalupitan ni tatay. Tama ka. Kung ano mang nangyari sa amin ni kuya, wala yun. Isang malaking pagkakamali na hindi na dapat maulit pa. Iingat ka. Mahirap labanan ng tukso. Lalo na't parating wala ang ate mo. Ay nako, akong pinagpapawisan ng malamig sa kwento mo eh. Kaya naman pala lutang na lutang ka. Naku, konsensya ka ba? Oo, pakiramdam ko. Ang sama-sama akong kapatid. Talaga? Ano na lang ang mararamdaman ng ate mo kapag nalaman niya yan? Tama na. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko lahat para iwasan si kuya kapag wala si ate.
Ano kayang iniisip sa akin ni Kuya James? Sa tingin mo? Malay ko. Baka naman sadyang mahilig sa babae ang kuya mo. Sa susunod, kung alam mong di mo kayang kontrolin ang sarili mo kapag lasing, huwag ka na lang tumikim ng alak. Oo na, itiko mo yung bibig mo ha? Kung hindi, lagot ka sa akin. Mula nung araw na yun, mas naging malapit pa si Joyce kay Ethan hanggang sa umuwi ang kanyang ate Sandra para i-celebrate ang birthday nito. Isinama ni Joyce si Ethan at ipinakilala sa kanyang kapatid, pati na rin sa kanyang bayaw na si James. Ate, kuya, si Ethan nga po pala, manliligaw ko. Manliligaw ka dyan. Ano ba? Sumakay ka na lang. Naku, ang galing din talaga mamili nitong kapatid ko ha. Hi Ethan, ako nga si Sandra ni Joyce at si James ang asawa ko. Magandang gabi po. Masaya po ako na makita at makilala kayo. Madalas po kasi kayong ikukwento ni Joyce sa akin eh. Happy birthday po ate. Salamat. Joyce, ikaw na bahala sa bisita mo ha? Nang makatalikod si Sandra, tsaka lamang nagsalita si James. Araw-araw kami magkasama sa loob ng ilang buwan pero ngayon ko lang nalaman na may manliligaw pala tong si Joyce. May plano ka na bang sagutin siya kaya pinakilala mo na sa amin? Siguro kung ano man ang maging desisyon ko sa panliligaw niya sa akin, hindi ko naman kailangang i-detalye sa'yo. Excuse me, halika Ethan, doon tayo para magkausap naman tayong dalawa. Bakas sa mukha ni James na hindi siya masaya na makitang may kasamang ibang lalaki si Joyce. Sinundan niya pa yon ng tingin nang lumipat sila ng pwesto. Kitang-kita niya kung paano inaasikaso ni Joyce ang binata. Ay, bakit ba ako nagsiselos? Kaya ano naman kung magka-boyfriend na siya? Mas mabuti na yun kesa mahulog din ang loob niya sa akin. Pero wala lang ba talaga sa kanya yung nangyari sa akin? O ginagawa niya lang to para iwasan at pagselosin ako? Ay, hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Naguguluhan ako. Mahal kong asawa ko. Hindi ako maaaring magmahal pa ng iba. Lalong-lalo ng mali ang mahulog ang loob ko sa kapatid niya. Samantala, pasimpleng nakatingin si Ethan sa noon ay hindi pa rin mawala ang tingin sa kanila na si James. Parang gusto na akong suntukin ang asawa ng ate mo. Ano ba kasi naisip mo ha? Gusto mo pa yata akong ipahamak eh. Gusto ko lang naman na makachibog dito eh. Ito naman, Chusi pa. Wala naman mawawala sa'yo. Manliligaw pa lang naman. Malay mo naman, magbago ang ihip ng hangin tapos mapol ka sa akin. Liligawan mo na nga ako at magiging girlfriend mo na ako. Ay, oo na lang. Kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Sarap nito ah. Ate mo nagluto ng lahat ng to? Kaming dalawa kaninang madaling araw, kaya inaantok ako sa school kanina eh. Sarap ah. Magaling ka rin pala magluto. Ayos ah. Matalino, masipag, masarap magluto. At maganda. Kaya huwag ka na mag-inarte na para bang lugi ka kapag naging girlfriend mo ako. Grabe. Matapos kumain, pumasok muna sa loob ng bahay si Joyce para umihi. Agad yung sinundan ni James at hinintay na lumabas ang dalaga. Joyce, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan kuya? Wala naman tayong issue kaya wala naman tayong dapat pag-usapan. Ginagawa mo ba to para pagselosin ako? Ano? Hello? Bakit ka naman gagawin yon? Hindi ba naging malinaw sa'yo na kung ano man yun nangyari? Wala na yon. Isang malaking pagkakamali na minuminuto kong pinagsisihan. Pinagsisihan? Ayos ah. Ganun lang kadali para sa iyo yun. Samantalang ako, hirap na hirap pigilan ng sarili ko na isipin ka. Nakumbinsihin yung sarili ko. Kaso, ang totoo, hindi ka mawala sa isip ko eh. Para na akong nababaliw sa kakaisip sa iyo, Joyce. Bahalag ka sa akin. At oo, nagsiselos ako. Sorry. Mali yung nararamdaman mo. Please, wag ngayon. Gusto mo bang malaman ni ate ang lahat? Gusto mo bang masira ang pamilya nyo? Ang relasyon nyo? Kuya, sobrang pinagsisihan kong gabing yon. Kaya please lang, kalimutan mo na yon. Excuse me. Kahit anong sabihin mo, ramdam ko na pareho lang ang nararamdaman natin. Pinahihirapan lang natin ang sarili natin.
gugustuhin ko man lang kesa masaktan si ate. Kaya huwag kang magpapadala dyan sa nararamdaman mo. Nakikiusap ako. Ito na sana huling beses na pag-uusapan natin yan. Maya-maya narinig nila ang boses ni Sandra. Sa pagkataranta ay muling pumasok sa CR si Joyce at doon pinakalma ang sarili. Mahal, nandito ka lang pala. Hinahanap ka ng mga bisita natin sa labas. Teka, nasan ba si Joyce? At nasa loob ng CR. Pumasok lang ako kasi medyo sumakit ang ulo ko eh. Napagod yata ako. Ganun ba? Sige, magpahinga ka muna sa kwarto. Ako na munang bahala sa mga bisita natin. I love you. I love you. Miss na miss na kita. Pwede bang pauwi na natin ang mga bisita para magkapanahon naman tayo sa isa't isa? Huwag ka mag-alala. Babawi ako sa iyo bukas. Napapaluha na lamang si Joyce nang marinig ang masayang sandali ng mag-asawa. Hindi niya maipagkakaila sa sarili na tunay ngang may nararamdaman na siya para sa kanyang bayaw. Agad siyang naghilamos at sinigurong presentable na lalabas sa banyo. Magkayakap pa rin ang mag-asawa na bigla namang naghiwalay nang siya ay makita. Pasensya ka na. Inaatake na naman ang pagiging clingy ang kuya mo. Samantalahin niyo na at pagbalik sa trabaho, mamimiss niyo na naman ang isa't isa. Sige, babalikan ko na si Ethan. Muling bumalik si James sa mahigpit na pagkakayakap sa kanyang asawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakasunod sa papalabas ng bahay na si Joyce. Bandang 10:00 ng gabi, nagsiuwian na ang lahat ng kanilang mga bisita. Maliban kay Ethan na noon ay papaalis na lamang, hindi pa rin maubusan ng kinukwento. Sige na, bukas na lang ulit tayo mag-usap. May trabaho pa pa mamaya madaling araw at may pasok tayo bukas ng 10:00. Kanina lang, pinakilala mo akong manliligaw. Ngayon, pinagtutulakan mo na ako pa uwi. Ano ka ba? Ikaw lang naman ang inaalala ko. Ano, wala kang plano magpahinga at matulog? Hindi ka pa pwede maging kwento na lang. Magiging boyfriend pa nga kita, di ba? Pag-iisipan ko ng mabuti yan. Che, masyado kang pa-hard to get. Sige na, ingat sa biyahe. I love you! I love you too. Agad namang nilapitan ni Sandra ang kanyang kapatid at masaya yung biniro. Mukhang mabait si Ethan at mukhang magkasundo kayo ha. Oo ate, mabait talaga yon. Masipag at magaling sa klase. Kahit madalas lang siyang natutulog sa klase ay nakaka-perfect pa rin siya ng exam. Ang galing naman. Huwag mo nang pakawalan yon. Huwag ka na masyadong magpakipot at baka maagaw pa ng iba. Hindi naman ako papayag ate. Aba, tumila sila. 2 gabi pa ang lumipas bago muling nakabalik si Sandra sa kanyang trabaho. Kahit papaano napunan niya ang kakulangan niya kay James na hinahanap-hanap ng kanyang asawa. Nang makaalis na yon ay nanumbalik naman ang kaba ni Joyce kung paano pakikitunguhan ang kanyang bayaw. Isang gabi, nasa biyahe pa lamang pauwi ay ramdam na ni Joyce ang sakit ng kanyang katawan. Inuubo at sinisipon, sinabayan pa ng mataas na lagnat. Agad yung umupo sa sofa at parabang nandidilim na ang kanyang paningin nung mga sandaling yon. Sakto naman na nandoon si Clara at kararating lang din ni James galing sa kanyang trabaho. Ayos ka lang ba, Joyce? Aba, nilalagyan ka. James, may lagnat si Joyce. Pahingay mo muna. Wala lang muna sa akin to si Baby JR at baka maawa pa. Sige ate, salamat. Sige na, ako nang bahalang magpainom ng gamot kay Joyce. Chido ko. Sobrahan ka na yata sa pagod. Halika na, dalhin na kita sa kwarto mo. Hinayaan naman ng dalaga na alalayan siya ni James dahil talagang hindi niya kaya ang kanyang sarili nung mga sandaling yun. Kinuhanan pa siya ng pamalit na damit ng lalaki. Magpalit ka muna. Kukuha lang ako ng makakain mo para makainom ka na ng gamot. Hindi na nagawa pang magbihis ng dalaga
dahil nanginginig na yon sa kanyang pakiramdam. Agad na naghubad ng damit si James at tinabihan sa higaan si Joyce, sabay mahigpit na niyakap upang mapawi ang lamig na nararamdaman noon. Nang bahagyang kumalma ay dahan-dahan na napadilat ng tingin si Joyce sa lalaki na noon ay nakatitig sa kanyang mapupulang mga labi. Walang ano-ano, hinalikan siya ni James hanggang sa mauwi sa mainit na tagpo ang sandaling yon. Nang gabi rin yun, masinsinan silang nag-usap ng asawa ng kanyang ate. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Mahal kita, Joyce. Alam kong mali, sobrang mali. Pero hindi ko na kaya magsinungaling pa sa sarili ko. Mahal na kita. Hindi pagmamahal ang nararamdaman mo. Nangangailangan ka lang. Nagpapadala lang tayo sa tukso. Mahalaga pa ba kung ano man tong nararamdaman natin? Ang alam ko lang, hindi ko na kaya mawala ka pa sa buhay ko. Hinahanap-hanap ka ng katawan ko na para ba akong mamamatay kapag naiisip ko na may ibang lalaki kang kasama. Na baka may nangyayari na sa inyo ni Ethan. Wala kaming relasyon. Ginawa ko lang yan para tantanan mo na ako. Pero tama ka. Para ko rin pinapatay ang sarili ko kapag iniiwasan kita. Ibig sabihin ba nito, pumapayag ka na sa gusto ko? Gusto ko, pero wala ka ba sa kahinat na ng lahat ng ito? Mag-iingat naman tayo. Walang makakaalam. At lalong hindi kita papabayaan. Pinapangako ko sa iyo yan. Mula nung gabing yon, ipinagpatuloy na nila ang kanilang relasyon. Dumating pa sa punto na ikinuha na ni James ng sariling apartment ang dalaga nang bumalik na sa pagkakadestino si Sandra sa kanilang lugar. Malaya namang nakakapunta doon si James kapag nagpapahatid si Sandra ng pera at grocery. Isang araw, habang papalabas ng opisina si Sandra ay tinawag siya ng matanda na binibilhan niya ng kakanin. Ano po yun, Lola Babes? Ay, nakita ko kasi yung asawa mo na laging nagsusundo sa'yo. May kasamang babae at wari ko'y buntis. Mga nasa 4 na buwan na ang kanyang tiyan. Lola naman, pinapakaba niyo naman po ako. Baka naman po kamukha lang ng asawa ko yon. Hindi, ilang beses ko na siyang nakita at sigurado ako doon. Eto, may katibayan ako. Pasensya na, muntik na maging malinaw ang buhat ng litrato. Kaya alam mo ba ang babaeng yan? Si Joyce, buntis siya? Paano hindi sinasabi ni James ang lahat ng to? Pinagtatakpan niya ba ang kapatid ko? Kaya pala biglang nagrenta ng apartment dahil nabuntis pa siya ni Ethan? Nararamdaman ko na may kalokohang ginagawa ang asawa mo. Pasensya na pero ni minsan, di pa ako nagkamali ng kutob. Marunong ako magbasa ng isip ng isang tao. Huwag kang magpapapunag sa pagmamahal at labis na pagtitiwala mo, Sandra. Nung mga sandaling yon, ayaw man mag-isip ng masama ni Sandra sa kanyang asawa at kapatid. Nakaramdam siya ng labis na kaba at panghihina. Hindi ko alam kung ano magagawa ko sa oras na malaman ko na. Huwag kang umiyak. Sa ngayon, mas makabubuting alamin mo muna ang katotohanan. Ikaw ang makakasagot ng mga tanong sa iyong isipan. Huwag mong hayaang lokohin ka ng kahit na sino man. Kapag napagtanto mo na tama nga ako, bumalik ka sa akin at tuturuan natin sila ng leksyon. Buong araw na balisa sa trabaho si Sandra. Umuwi na lamang siya ng maaga para alamin ang katotohanan. Mahal, daanan mo naman si Joyce mamaya, oh. Bilhan mo ng kung anong kailangan niya at abutan mo na rin ng pera. Papalitan ko na lang pagdating natin sa bahay. Mahal, ako nang bahala. Anong oras ka ba uuwi? Susunduin na lang kita. May lakad ako pagkatapos ng trabaho eh. Siguro, 10:00 mo na ako sunduin sa bayan. Doon na lang tayo magkita, ha? Okay, sige Han. I love you. Pinatay agad? Ay, ayos. Kakaroon din ako ng mahaba-habang oras sa mag-ina ko. Miss na miss ko na siya at siguradong nagtatampo na naman yun.
Samantala, nung mga oras na yon, nasa biyahe na si Sandra sakay ng tricycle papunta sa address na binigay ni Lola Babes. Nang makarating siya doon, bandang alas 8 na ng gabi, agad niyang nakita ang motor ng kanyang asawa. Ang kapal ng muka. Kaya naman pala nagtatanong kung anong oras ako uuwi dahil may planong mag-overtime. Diretsong pumasok si Sandra sa loob ng apartment. Nakita niya pa ang polo ng kanyang asawa sa sahig na agad niyang dinampot pati na rin ang sinturon nito. Nanginginig na ang kanyang kamay sa sobrang galit, lalo na nang marinig ang mga halinghing mula sa isang silid. Sinipa niya ng malakas ang nakaawang na pinto at bumulaga sa kanya ang kapwa hubot-hubad niyang asawa at kapatid. Mga walang hiya. Ang bababoy niyo. Gawa sa akin to. Kapatid kita. Napakalandi mo. Napakawalang hiya mo. Mahal, tama na. Nasasaktan na si Joyce. Hindi mo siya pwedeng saktan dahil buntis siya. Ako may kasalanan sa lahat ng ito. Ako na lang ang sisihin at saktan mo. Wow! Ikaw na. Nakaka-touch naman. Napaka-protective mo, James. Magsama kayo. At itong tatandaan nyo, magbabayaran yung katakasalan nyo sa akin. Ang tagal nyo na pala akong ginagago. Nagmukha nyo akong tanga sa loob ng sarili kong pamamahay. Ikaw, Joyce, masaya ka ba? Ha? Sinira mo ang pamilya ko? Ano? Ito bang gusto mo? Ito bang kapalit ng lahat ng pagmamalasakit ko sa'yo? Masarap ba ang asawa ko? Ha? Ate, sorry, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Talaga ba? Sana pala, kinalimutan na lamang kita. Sana, pinabayaan na lang kita. Malandi ka naman pala, kaya siguro sinasaktan ka ni tatay. Dapat hinayaan na lang kitang nakakulong sa bahay na yon. Oo nga, sana nga talaga hinayaan mo na lang akong mapatay ni tatay. Pinagsasamantalaan gabi-gabi at pinupagbog araw-araw. Sana hinayaan mo na lang ako at di mo na ako binalikan pa dahil matagal niya lang sinira ang buhay ko. Pinlano mo ba lahat ng ito? Yun ba dahilan kung bakit sinira mo rin kami? Ha? Yun ba? Bakit pa ako lang sinisisi mo? Umiwas ako. Maraming beses kong sinabi sa sarili ko na hindi pwede. Ang asawa mong mapilit. Kasalanan niya lahat ng ito. Hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin, mahal. Inakit niya lang ako, kaya tama na. Pareho lang kayong sinungaling. Hindi niyo na malulusutan pa ang kasalanan niyo sa akin. Magsama kayo sa impyerno. Isa sa mga araw nito, pagbabayaran niyo lahat ng ginawa niyo sa akin. Lumuhod man kayo, gumabang at magmakaawa. Hindi ko kayo patatawarin. Tandaan niyo yan. Pagkatapos noon, agad na ring umalis si Sandra. Susundan pa sana siya ni James nang bigla namang namilipit sa sakit si Joyce, kasabay ng pagdaloy ng dugo sa kanyang mga binti. Ang sakit ng tiyan ko. Dugo. James, Kailangan kitang dalhin sa ospital. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayaring masama sa baby natin. kasalanan mo to. Hindi ito ang tamang panahon para magsisihan pa tayo. Ngayong alam na ng ate mo ang lahat, kailangan na lang natin itong panindigan. Alam ko namang hindi niya ako mapapatawad pa. Sa ngayon, kailangan muna natin masiguro na nasa maayos kayong kalagayan ng bata. Samantala, bandang alas 9 na ng gabi nang makarating si Sandra sa kanilang bahay. Pagkapasok ay umupo yun sa sofa at napahagulhol. Sandra, ano ba nangyayari? Bakit ka umiiyak? May nangyari bang hindi maganda? Si James nasaan? Hindi ba dapat sabay kayong uuwi? Napakasinungaling nila. Pinagmukha nila akong tanga. Ikaw ba? May alam ka ba, ate? Sumagot ka! Ay, huwag mo akong itadamay dyan, ha? Ano ba yon? Ano bang tinutukoy mo? Alam mo bang may relasyon si James at ang kapatid ko? Nagdadalag tao si Joyce. Ano? Ay, hindi ko alam. Teka, ano ba yung sinasabi mo? Saan naman galing yan? May nakakita sa kanila tapos pumunta ako sa apartment ni Joyce. Huling-huli ko ang kamakuyan at katakasalan nila sa akin. At alam niyo kung ano masakit? Buntis si Joyce at binabahay din pala ng magaling kong asawa. Mga
hayop. Napakagaling nilang magtago at manloko. Ano nangyari kay James para gawin niya ito? Ano ba siya? Turingan pa man din siyang mess, pero nagawa niya ang bagay na ito. Ay, naku, pasensya ka na ha. Sana napansin ko man lamang yon. Oo, amin ko na mabigat ang loob ko sa kapatid mo. Hindi ko malamang dahilan, pero hindi ko lubos maisip na magagawa niya ito sa'yo. Ikaw na kumagkop at nagpaaral sa kanya. Isa din yan si James. Ay nako, hayaan mo, makakatikim din sa akin yung pinsan ko. Hindi ko na kaya pang pakisamahan si James. Hindi ko kayang tanggapin ang lalaking yon. Wala akong pakialam kung lalaki si Baby JR na walang ama. Kinamumuhian ko siya. Ate, ang sakit-sakit. Gusto ko silang saktan ng paulit-ulit. Gusto ko silang patayin. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Sandra. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako para sa inyo ni Baby JR kahit na ano mangyari. Hindi ko kayo pababayaan. Ang kailangan mo ay magpakatatag at palawakin mo ang iyong pangunawa para maging maayos ang problema nyo. Baka isa lang itong malaking pagsubok na kailangan nyo malampasan. Hindi mo lamang na naisip ang mararamdaman ko bilang asawa niya. At kapatid ng babaeng pinuntis niya. Nasaan ang pagmamahal niya sa akin at sa anak namin? Hindi ba't mas malinaw na talagang minahal niya si Joyce? Masaya naman kami. Maayos kami. Hindi ko kami nag-aaway eh. Di ba ate? Paano niya itinapon ang pagsasama at pamilya namin ng ganun-ganun na lang? Matapos ang pag-uusap ng dalawa, minabuti ni Sandra na ipadala na lang muna si JR sa bahay ni Carla. Hindi siya makakain at hindi rin makatulog. Bumangon siya at isa-isa niyang tinanggal ang mga larawan nilang magkasama. Binasag pa niya ang kanilang wedding picture na nakasabit sa kanilang dingding. Itinapon niya rin sa labas ng kwarto ang mga gamit ni James. Nang makaramdam na labis na panghihina at pananakit ng ulo, ay saka lamang siya muling humiga at hindi na malayan na siya ay nakatulog na. Kinabukasan, pagkalabas ni Joy sa ospital, maayos na ang lagay noon. Umuwi si James sa kanilang bahay para kunin ang kanyang mga gamit. Nung mga oras na yun, nakapagdesisyon na siya na iiwan na si Sandra para kay Joyce at sa batang dinadala nito. Nandito ko para... Huwag ka na magpaliwanag pa. Alam ko na yan. Sa katunayan, ipinag-impake na kita. Ayun ang lahat ng gamit mo. Makakaalis ka na. Mula ngayon, tinatanggalan na kita ng karapatan sa anak ko. Teka, hindi naman yata tama yun. Ako pa rin ang tatay ni Baby JR at kahit anong mangyari, may karapatan ako na... Mamili ka. Ipaglaban niyang karapatan mo o matanggalan ka ng trabaho. Alam mo kung anong pwedeng mawala sa'yo, kaya huwag mong sasagarin ang pasensya ko. Napapailing na lamang ang lalaki na umalis. Ang kapal ng mukha mo. Tingnan lang natin kung hindi mo pagsisihan ang katangahan mo. Dahil sa mga nangyari, patuloy na nagsama sa iisang bubong sina Joyce at James. Dahil naging maselan ang pagbubuntis ng babae ay tumigil na yon sa pag-aaral. Patuloy naman sa pagtatrabaho si James bilang isang guro sa public school. Wala ni isang nakakaalam sa mga katrabaho niya tungkol sa pakikipagrelasyon niya sa kapatid ng kanyang asawa. Isang araw, habang naghihintay si Joyce kay James sa labas ng kanyang apartment, napalingon siya nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Joyce! Ethan! Anong ginagawa mo dito? Ano pa nga ba? Hindi ba pwedeng mangumusta? Hindi ka na pumapasok eh. Nag-drop ka na ba? Sayang naman. Teka, buntis ka? Oo. Medyo maselan kaya kailangan ko muna magpahinga. Teka nga, ilang buwan na ba yan? Mga mag-aapat na. Apat? Hindi kaya... Ano bang iniisip mo? Na ikaw ang tatay nito? Hello? Isang beses lang may nangyari sa atin kaya huwag kang feeling. Pero sabi mo, hindi ka safe nung araw na yun kaya hindi nga ikaw ang tatay nito. Ang kulit mo. At kung sakali man, ha? Hayaan mo na. Handa naman si James na panindigan to eh. Isa pa, alam ko naman na hindi ako ang tipo ng babae na gusto mo. Pero kung ako nga ang tatay niyan,
Handa naman akong panindigan ng pagiging ama ko sa kanya. Ethan, huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Okay na eh. Ay, ano ba naisip mo? Talagang tuluyan mo ng sinira ang pamilya ng ate mo. Bihira naman para ka naman mauubusan ng lalaki sa ginagawa mo eh. Pasensya ka na. Alam mo, hindi mo naman maiintindihan kaya huwag ka nalang mag-comment ng kung ano-ano. Nagmahal lang naman ako eh. Sige na, umalis ka na at baka maabutan ka pa ni James kung ano pang isipin nun. Oo, sige na. Aalis ako. Pero sa isang kondisyon. Gusto kong masiguro kung ako o hindi ang tatay ng batang yan. Oo na, sigurado naman ako hindi. Kaya sige na, pagbibigyan kita basta ikaw ang gagastos ha. Handa akong humingi ulit ng tulong sa parents ko para lang malaman ng totoo. Di naman ako papayag na ibang tatay ang kilalanin na magiging anak ko kung sakali. Mula nung araw na yun, naging madalas nang muli ang pagkikita ni na Joyce at Ethan. Yon ang palagi niyang kasama sa pagpapacheck up hanggang sa lumabas ang resulta ng prenatal DNA test. Sabi ko sa iyo eh, Ethan, hindi pwede to. Ano na lang ang mararamdaman ni James kapag nalaman niya na hindi pala siyang tatay ng baby ko. Iniwan niya ang asawa niya at anak niya para sa akin, para sa amin ng bata. Ba, hindi naman ako papayag na mawalan ako ng karapatan dahil lang ayaw mo masaktan ng James na yon. Nakikiusap ako, Ethan. Gagawin ko ng paraan para makasama mo siya pero hindi pwedeng malaman ni James to. Baka mapatay niya ako. Hindi ko alam kung kaya kitang pagbigyan dyan sa hinihiling mo pero susubukan ko. Sige na, pumasok ka na. Sasamahan ulit kita sa susunod na check-up mo. Bye, baby! Nung mga oras na yon, mula sa bintana kung saan nakatayo si James ay kitang-kita niya ang pag-uusap ni na Joyce at Ethan. Napakuyom pa siya ng kanyang palad nang makita na hinagkan ng lalaki ang tiyan ni Joyce. Nang makapasok si Joyce sa loob ng bahay, namutla ang kanyang labi at muka nang makita niya na nasa harapan niya ang lalaki. Oh, bakit namumutla ka? Wala, nagulat lang ako. Bakit napaagang uwi mo? Anong nangyari dyan sa mukha mo? May bulutong ka ba? Huwag mong intindihin yan. Okay lang ako. Alam mo bang mas nagulat ako sa nakita ko kanina? Ano nakita? Ano bang tinutukoy mo? Hindi kita maintindihan. Mahigpit na hinawakan ni James ang braso ni Joyce at tinitigan niya na masama ang kanyang kasintahan. Bitawan mo nga ako. Ano ba? Nasasaktan ako. Pasalamat ka, buntis ka. Pero hindi ko haayaan na lokohin mo ako. Aminin mo sa akin, si Ethan ba? Si Ethan ba ang totoong tatay ng batang nasa sinapupunan mo? Patawarin mo ako. Nung nakaraan ko lang nalaman nung lumabas ang prenatal DNA test. Sorry. Pero hindi naman ibig sabihin mo na iiwan kita at sasama ko kay Ethan. Ginagawa niya ang obligasyon niya sa anak namin. Wala naman talaga kaming relasyon at aksidente lang din ang nangyari sa amin. Ginawa ko lang yan para subukang makalimutan ka. Hindi ko kanaing. Isang malaking pagkakamali na nagmahal ako ng isang babaeng katulad mo. Siguro hindi ka lang talaga makontento at hindi ka mapagkakatiwalaan. O baka makati ka lang talaga. Hindi mo ba alam kung ano nawala sa akin dahil pinanindigan kita? Dahil lang sa lintik na pagmamahal ko sa'yo? James, makinig ka naman sa akin. Huwag ka naman magalit, oh. James, sandali. Saan ka pupunta? Aalis ka? Hindi mo ako pwede iwan. Bitawan mo ako. Oo, mahal kita. Sobrang minahal kita pero ngayon alam ko na ang totoo. Sa tingin mo magpapakatanga pa ako para sa'yo? Magsama kayo ng lalaki mo. James! Samantala, Alam mo, konting oras na lamang at makikita mo na ang bisa ng ginawa kong ritual para turuan ng leksyon ang asawa mo at ang walang hiya mong kapatid. Sakit na hindi may paliwanag at ipararanas din natin sa kanila ang sakit na ipinaramdam nila sa iyo para lamang silang mananalamig sa kanilang mga kasalanan. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun sa iyo ng sarili mong kapatid. Hindi naman po siguro kalabisan kung parurusahan natin sila. Talagang hindi. Sa totoo lang, kung ako nga ang nasa kalagayan mo ay pahihirapan ko sila minuminuto hanggang sa matuluyan na sila. Ganyan na ganyan ang ginawa ko sa walang hiyang babae na una kong asawa.
Alam mo, nagmakaawa pa nga yun sa akin pero hindi ako mabait. Kaya bakit ko naman siya patatawarin? Ay, buti na nga lamang at hindi babaero yung pangalawang binahal ko. Kaya lamang ay... Um, Darling! I'm here! Oh, ang ganda mo naman, darling. Bakit bakit hindi na kulubot ang balat mo? Ha? Hindi ako yan. Nakakahiya ka. Ano ba naman kasi at kasi ka na naman? Paraan lamang ha. Magpapaalam kang bumili para makipag-inuman ka. Ayoko naman talagang uminom eh. Pinilit lamang ako ng mga mokong na yun. Tapos napakwento at hindi ko na napansin na parami na pala yung tagay ko. Huwag ka na magalit, darling. Ay, kadiri ka. Ano nga bang sinasabi ko eh? Ay, teka lang, Sandra. Iihilang muna ako. Ihilamusan ko tong gurang na to na mahimasmasan. Agad nang humiga sa sofa ang matanda at patuloy sa pagbulong ng mga salita na hindi maintindihan. Ilang sandali pa, dala-dala na ni Lola Babes ang palanggana at isinawsaw doon ang isang face towel at pinigaan, sabay ipinunas sa muka ni Lolo Greg. Ano ba ito? Bakit mapanghe? Bakit amoy na matanda? Magtiis ka. Hanggat hindi ka tumitigil sa kainom ay paulit-ulit kitang hihilamusan nito. Ay, okay na ito para naman mabilis mawala yung kalasingan mo. At pwede ba? Huwag ka na magreklamo. Bukas uminom ka ulit, ha? Kakatuwa naman ho kayo ni Lolo. Alam nyo, mahirap talaga makahanap ng lalaki na matyaga makakasama natin hanggang sa pagtanda. Sabi nga, kahit di perpekto, basta hindi manloloko. Tama ka. Minsan kung sino pa yung akala mong santo at perfecto ay sa magtutulog sa'yo. Tingnan mo yung magaling mong asawa. Hindi mo masusukat sa itsura ang pagiging mabuting tao. Di pangit o gwapo kapag nagpadaig sa tukso. Ay, wala na. Sa isang iglap, bumubuo ang isang masayang pamilya. Alam mo ba, nung iniwan ako ng una kong asawa at sumama siya sa ibang babae, ay hindi lang asawang nawala sa akin, pati na rin ang batang nasa sinapupunan ko. 5 taon kong hinintay na maging isang ina at mabigyan ko siya ng anak. Kung kailan nagbuntis ako, tsaka naman siya nagloko. Kaya mula noon, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na may iba pang babae na dadanas ng sakit na pinagdaanan ko ng walang kalaban-laban. Yun ang nagtulak sa akin na maging isang ganap na mambabarang. Oo, isang malaking kasalanan, ngunit hindi ko ito pinagsisisihan. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan sina Lola Babes at Sandra hanggang sa hindi na nila namalayan ang oras. Agad naman nagpaalam ang babae at bago pa man makalabas sa pinto ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Carla. Sandra, kailangan mo na umuwi. Nandito si James. Lasing na tayo umalis. Nakatulog na sa kwarto ninyo. Ano? Sige, uuwi ako at kakalit ka rin yan palabas ng bahay. Nang makarating sa bahay, agad yung tumungo sa kanilang kwarto at agad namang sumunod si Carla na noon ay natataranta sa kung anong maaaring gawin ni Sandra sa kanyang pinsan. Bumangon ka dyan! Wala kang karapatan na bumalik dito! Gumising ka! Ha? Ay, Diyos ko! James? Anong nangyayari sa kanya? Nagkatinginan ang dalawa nang makita na bumubulwak ang dugo sa bibig ni James at nanlilisik ang mga mata. Punong-puno ng malalaking butlig at puro nana ang kanyang muka. Napaatras si Carla nang hawiin ang damit ng kanyang pinsan. May mga butas ang tiyan at may tumatalon na malalaking uod mula sa loob. Ilang sandali lamang ang lumipas, tuluyan ng nalagutan ng hininga ang lalaki. Bakit ako masasaktan sa pagkawala mo? Hindi mo nga inisip kung anong mararamdaman ko eh. Bayad ka na sa utang mo sa akin at sa anak ko. Sa pagkawala mo, gusto kong makitang gumapang ang babaeng sumira sa pamilya natin. Ibabalik ko sa pagiging miserable ang buhay niya. Kawawa
yan si James? Alam mo ba kanina lang sinabi niya sa akin na niloko siya ng malandig mong kapatid? Hindi siya ang ama ng batang dinadala ni Joyce. Yun ang dahilan kaya lasing na lasing siya kanina. Pero, anong mga ito? Sino may gawa nito sa kanya? Ikaw ba? Kapag sinabi kong oo, anong gagawin mo? Wala naman. Naiintindihan ko naman kung saan nagkagaling ang galit na nararamdaman mo para magawa mo to sa kanya. Ay, Diyos ko po. Makauwi na ka bago pa ako madamay. Binigyan pa rin ni Sandra ng maayos na burol si James upang ipamukha kay Joyce na tanging legal lamang na asawa ang may karapatan sa kanya. Nang malaman ng dalaga ang nangyari ay naglakas loob yung makita si James sa huling pagkakataon. Ang lakas talaga ng mukha mo para magpakita pa dito. Wala ka na ba kahit katiting na delikatesa sa katawan? O gusto mong ipangalandakan kung paano mo sinira ang buhay ni James? Pati na rin ang pamilya namin. Akala mo ba hindi namin alam na hindi naman pala si James ang ama ng batang pinagbubuntis mo? Ha? Yan ang huling beses na dadampi ang palad ko sa mukha mo. Isa kang sinungaling na kabit. Nakakahiya ka. Umalis ka na at baka makalimutan kung buntis ka at kung ano pa magawa ko sa'yo. Ate, parang awa mo na. Kahit hindi pagkakataon. Hayaan mo naman ako makita si James. Please. Nakikiusap ako. Kung kinakailangan ka naman gagawin ko. Makalipas ang ilan pang buwan, tuluyan ng nanganak si Joyce. Matapos isilang ang bata, nagkaroon yun ng malubhang sakit. Ethan, nabako mo sa akin. Naaalagaan mo na maayos at mamahalin mo ang anak natin. Sa tingin ko, di na ako gagaling pa sa sakit na ito. Pagod na ako. Pinagdidirihan ako ng mga tao. Ano ka ba? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng albularyo kanina? Pagagalingin ka niya. Marami nang nagamot na nabarang yun. Kaya huwag ka mawawalan ng pag-asa. Salamat, Ethan. Salamat at hindi mo ako iniwan sa kabila ng lahat. Kahit maraming dahilan para ayawan ng isang babaeng katulad ko, nandiyan ka pa rin. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng mga kasalanan ko binigyan niya pa rin ako ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Samantala, Masyadong malakas ang kapangyarihan ng albularyo na yon para matanggal ang sumpa sa katawan ng babaeng higan. Gusto mo bang gawan natin ang paraan? Huwag na ho, Lola. Panahon na rin siguro para palayain ko rin ang sarili ko sa galit. Gusto ko na makalimot at magkaroon ng masayang buhay kasama ang anak ko. Ayaw kong dumating sa punto na mawawalan na ako ng kakayahan na magmahal dahil lamang sa maling tao. Salamat po, Lola, sa lahat ng tulong niyo sa akin. May isa lang po sana akong hihilingin. Pwede po bang sa bahay na namin kayo tumira para naman ho, hindi na kayo nahihirapan dito? Ang dami na hong tumutulo Nako, iha. Wala kami pambayad sa upa. Lola, hindi niyo naman ho kailangan magbayad Pamilya na ho ang turing ko sa inyo. Isa pa, matutuwa ho si Baby JR at si Ate Carla kung may makakasama sila sa bahay. Kapag po nadedestino ako sa malayo. Abay, mag-e-empake na ako, darling. Matagal na natin pangarap na tumira sa magandang bahay. Ito talaga kahit kailan napakakapal ng mukha. Napakaganda ng ngiti mo. Masaya ako na makita kang ganyan. Tama ka. Panahon na para kalimutan ang nakaraan at magpakasaya na lamang tayo sa ating buhay. makalipas ang 5 taon, magkasamang pumunta sa simbahan ang mag-inang sina Sandra at JR. Gayon din ang bagong kasintahan nito na si Daniel. Mababakas ang magandang ngiti sa mukha ni Sandra habang pinagmamasdan ang kanyang anak at ang kanyang bagong kasintahan. Labis siya nagpapasalamat na hindi man yon ang tunay na ama ni JR ay naaalagaan niya ng tama ang bata at naipakikita ang tunay na pagmamahal dito. O dahan-dahan lang, ha? Dada, pwede niyo po ba akong kargahin sa likod?
Anak, huwag mo na masyadong kulitin ang dada mo. Han, tara na. Kumain na muna tayo at nagugutom na ako. Yay! Gusto ko po fried chicken, french fries, tsaka ice cream. Sige, magpakabusog tayo. Tapos mamaya, maglalaro naman tayo maghapon. Talaga po? Yay! Habang naglalakad ang tatlo, ay nakasalubong nila si Joyce, kasama si Ethan at ang batang babae na nasa 5 taong gulang na. Nagtama ang tingin ng magkapatid, ngunit tiningnan lamang yon ni Sandra na parang hindi niya kilala. Nang makalayo na sila, ay muli niya yung nilingon. Sa kabila ng lahat, masaya pa rin akong makita na maayos ang buhay niya. Buti naman at nagtanda na siya. Sana maging mabuting ina siya at asawa. Huwag niya na sanang hayaan na matulad sa kanya ang anak niya. Han? Okay ka lang? Oo naman. Sobrang masayang-masaya lang ako. Alam mo, sa dami ng masasakit na pinagdaanan ko, hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na kaya ko pa palang magmahal ulit. Na kaya ko pa magtiwala. Salamat dahil pinasasayo mo si JR. Bagay na hindi niya naranasan sa kanyang ama. Huwag ka mag-alala. Konting panahon na lang, magiging ganap na tayong mag-asawa. Dito mismo sa simbahan na to, kung saan tayo nagkakilala. Yung araw na halos isumpa mo na lahat ng lalaki sa mundo. Oo, naalala ko pa. At hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung panyo. Grabing magbiro ang tadhana. Talagang pinaiyak niya muna ako at hinayaan masaktan bago kanya binigay sa akin. Mula nung araw na nakita kitang umiiyak, ipinangako ko sa sarili ko na gagawin kong lahat para maibalik ko yung magaganda mong ngiti. Mahal na mahal kita, Sandra. Kayo ni JR. At hindi na ako makapaghintay na maging kuya ang panganay natin. Mama, dada ako rin! Yun! Happy ending na naman tayo mga ka-enteng. Kumusta po kayong lahat? Pasensya na po kayo, medyo naging busy lang. Babawi po tayo ng konti ngayon sa shout out. Hello po kay Adele Arcega, kay Maruha Torrenueva, kay JM, at kay Jaira from Leonida Torrenueva. Hello po kay Jomer, Master, Junior, Michael, at Angelo Pogi. Hi din po kay Sydney Crosswind, kay Merlinda Fernandez from Jordan, kay JJ na office mate ni Mirna Castro, at sa lahat po ng office mates nyo, mabuhay po kayong lahat dyan. Hello po kay Rafael Canabe, kay Tata, kay Vicky Abut, kay Vilma Bautista, sa Galindez at Ramos family from Peter Tom. Hello po kay Teresita Fabro. Happy birthday po kay JR Tala. Hi po kay M, kay Ruby Rose, kay Jenmer Garcia. Happy birthday din po kay Antonio Pasakay. Pasensya na po, sobrang late na, pero it's better late than never, sabi nga nila. Hi din po kay Kurt Mina, kay Jen B. Mora, kay Zenaida Deza, kay Jobel Baldonasa, kay Ellen Mi Sulaba, kay Angelina Ignacio. Hello din po kay Mary Jane Flores Rico, kay Sally Roldan, sa Camerino at Palyarcuna family from Edna. Hi po kay Pureza Tagiwalo, kay Beverly Carbajosa, kay Christine Guevara from Lebanon. Hi po kay Ibad Sandy, kay Lani Malyari, kay Jennifer Save or Save. Hi din po kay Mir from Imus Cavite. Hi po kay Angie Estrada, Mamiliana Nalugon at Judith. Para po sa hindi natin nabanggit, marami pa po tayong videos. Babawi po tayo sa shout out sa Kwentong Enteng. Thank you po.